Hello mga kabato! For today's video ay mag-e-inject tayo ulit ng pampataas ng hemoglobin. Ito nga pala ay Epokyne. At dahil 2 times a month na lang tayo, 2 times a month na lang tayo mag-e-inject nito. Ito nga pala ay padalawang inject ko na. Kasi nung una nag-inject ako is nung 21. Ngayon ay 25. At dahil dapat sa Sunday pa ako mag-i-inject, pero dahil malapit na yung laboratory ko sa one laboratory ko na ulit at check up ko na ulit, i-inject na natin to. Dahil wala pa si Joanna, sa trabaho pa siya, ako na muna ang mag-i-inject sa sarili ko. Sasaktan muna natin ang ating mga sarili. Ang gagamitin ko nga pala ay gasa, kasi wala na akong bulak. First is mag-alcohol muna tayo ng kamay natin. Tapos i-ready na natin itong ating injection. Ito nga pala ay pampataas ng hemoglobin. At dahil nga tayo ay dialysis patient na, ang ating hemoglobin ay palaging bumababa, kailangan natin ng tulong ng erythropoietin. Kailangan natin magpataas ng hemoglobin. At ito yon. Alisan muna natin siya ng space doon. Yan. Takpan muna natin. Pagkatapos, yung ating gasa, babasain natin ng alcohol. At ikukuskus natin sa tiyan natin. Ang gamit ko nga palang alcohol yan, 70% alcohol lang to. Hindi ito sobrang tapang. Ayan. At dahil nga nandito yung access natin sa dialysis, ito. Yan na. Ito yung access natin sa dialysis. Yan. Dito sa kaliwa, sa kanan tayo mag-inject dito. Kapag andito si Jowa, sa braso ako nagpapa-inject. At dahil wala siya, hindi ko kaya mag-inject sa sarili ko dito, sa braso. Sa tiyan ako mag-inject. Yan, dito. Kasi, yung tiyan ko yung abot ko. Hindi ko naman kaya mag-inject sa sarili ko sa braso. Itong gasang may alcohol, ipunas lang natin dito sa pagtuturokan natin. Ready na ako mag-inject. Sana hindi masakit. Tapos hanapin natin yung kung saan patusok yung ng karayom. Yan. Para mabilis tayong makapag-tusok. Yan. Ready na. Ang tagal bago ko matusok. Tapos na. 1, 2, 3.
Lord na kapag-inject na ulit tayo. Second dose ng ating erythropoietin. At punasan ulit natin siya ng alcohol. Ayan. Kapag nag-i-inject ka nga pala sa sarili mo, kailangan mo lang talaga ng lakas ng loob at tibay ng loob para hindi ka kabahan, hindi ka matakot. Kasi kapag ikaw ay natakot at kinabahan, ikaw lang din ang magdudusa. Dahil kapag kinabahan ka, syempre, bibilis yung tibok ng puso mo at tataas yung BP mo. Kaya, kailangan relax ka lang kapag mag-i-inject ka sa sarili ko. At sa tagal ko na rin nga palang nagda-dialysis, nasanay na ako sa tusok ng karayom. Dahil, 7 years na ako nagda-dialysis. Ang dami ko ng tusok na naranasan. Kaya, parang na-immune na ako sa pagtutusok ng karayom. Yun lang mga kabato, hanggang dito na lang. Sa mga kabato ko dyan, laban lang tayo palagi sa buhay para sa mga anak natin at sa mga mahal natin sa buhay. Yun lang, thank you for watching. Paki-like, follow, and share na aking mga video. Ingat kayo palagi, bye bye!